Ayan ko, tapatan tayo Sa mga nagsasabi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na walang ginagawa, lumalayas lang ng bansa at hindi naghahatak ng investment, walang ginagawa si Bongbong at puro tambay lang ginagawa niyan, puro pasarap sa buhay lang ang ginagawa niyan at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na sinasabi niya sa presidente ng Pilipinas. Makinig po kayo yung mga nagrarally, mga ayaw sa kanila sa Congress, sa Senate, ito po mga kababayan ko maganda pong nagawa ng presidente. At doon sa mga bashers ko na rin, para sa inyo to. Total naman, naghahanap kayo, di ba? Hinahanapan nyo kung asa napunta yung mga alis ni Pangulong Bongbong Marcos. At gumagastos si Pangulong Bongbong Marcos ng 400 million sa mga trips niya. Mga kababayan ko, ito po yung sagot doon. At ito po yung sukli doon, mga kababayan ko. Gusto ko ipakita sa inyo. Ayon po sa Presidential Communication, mga kababayan, Office, mga kapatid, ito po. Dahil sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, umabot na sa, this is very good news, mga kababayan ko. Umabot na sa 3.94 trillion foreign investment pledge. Simula noong 2022 ang inaasahang magbibigay ng iba't ibang trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Nakakahiya ngayon yung mga bumabanat sa gobyerno. Nakakahiya naman. Maharlika. Yung mga bata mo. Ngagong lipunan. Attorney Vic. Yung mga ayaw kay Bongbong. Nakakahiya kayo. Weak leader, sabi nyo. Yung mga alis-alis, puro pasarap daw. 3.94 trillion foreign investment. Nakakahiya naman. Diyos ko. Saan pa kayo? Pasarap buhay, di ba? Ang inaasahan natin. Pagkatapos punahin, kamusta naman? Shoutout din dun sa mga vlogger, na bumabanat kay PBBM. Yung mga vlogger na yung mga vlogger na bagong Pilipinas, bagong pag-asa, bagong kurakot, ano ngayon? Oily! Ano na? Banat bay! Ano na? Shoutout sa inyo! Ayan shoutout din po doon sa mga banateros, di ba? Shoutout din doon sa mga bumanat kay Pangulo. Kamusta naman kay Attorney Enzo? Wala daw ginagawa si BBM. Ito po, ang laki po nitong sampal sa mga mukha ninyo. 3.94 trillion foreign investment. Madadagdagan pa ang makukuha ng Pilipinas. Di ba? Nakakahiya naman sa inyo. Diyos ko. Grabe, di ba? Kamusta naman, mga kababayan? Di ba, mga kapatid? Ngayon gagawin nila, pupunahin nila. Kung ano-anong sira. Meron pang isa doon, katuwang ng smugglers. Di ba? Katuwang ng ganito. Katuwang ng mga kung ano-ano. Di ba? Ano pa? Kamusta na? Yung mga nagsasabi ng Lisos mugs. Kakahiya yung asawa ni First Lady Lisa nakapagtala ng 3.94 trillion at madadagdagan pang foreign investment. Nakakahiya naman. Ganun pala uunlad ng Pilipinas. I can't wait to 2025 or 2024. I can't wait. Parang gusto ko na kagad mag 2025 at mag 2026, mga kababayan. At iniintay ko na yung 2024, no? I love Christmas talaga sobra. Ganda ng regalo ni Bongbong, no? Imagine niyo trabaho, tapos pupunahin niyo, sisiraan ninyo. Ito pa, para magitgit kay lalo.
mga kababayan ko. Para maggitgit lalo 'tong mga 'to, pakita natin. Oh, oh, ito, unahin natin, Oh, sige. Para maggitgit, siyempre lakihan natin. Oh, ito mga kababayan ko, oh, 'yan, mga kapatid, investment. Oh, ayan sabi, Singapore, na-issue si Pangulong Bongbong Marcos dito na dumadalo lang daw sa F1 racing no Singapore. Ginamit pa daw yung private jet ng private plane daw ng Pilipinas. Ay, presidential plane daw ng Pilipinas. Hello, Nanay Carmen. Hello po sa inyo. Private plane. Eto, mga kababayan ko, nakapagtala, mga kababayan ko, amount of investment. Ayan, pagmalaki natin, mga kapatid. Amount of investment. Ayan, oh, 3 kayo nang bahala. Ang hirap banggitin ito. Oh, mga kababayan ko, ilang digits to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 digits, mga kababayan ko. Investment mula no sa Singapore. Pumunta lang si Pangulong Bongbong Marcos doon na sinasabihan nila nanood daw ng F1 racing. Mga kababayan ko, nagpakasarap daw sa buhay. Nakapagtala ng ganito, no? Ang sarap pala manood ni Pangulong Bongbong Marcos. President, manood na lang tayo. May ganito naman tayo pag investment natin, eh. Di ba? Oh, ilang empleyado na nagawa para sa Pilipino? 14,932 employee projected. Ayan, mga kapatid. Ito pa. Oh, pumunta sa Thailand. Di ba? Nagkaroon ng investment. Magkano? Mga kababayan ko. Ang laki, oh. Ilang digits? 12 digits din, mga kapatid. Oh, ilang trabaho ang projected natin? 5,500. Mga kapatid. Oh, pumunta naman sa Netherlands. Oh, nakakuha tayo ng malaking ito 12 digit din. Sa Netherlands nila nakuha yung nung nagpirmahan yung mga Ayala doon sa electric cars. Ito pa, mga kababayan ko, ito matindi. O mga kapatid, pumunta ng Indonesia. Magkano nakuha ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Ito, laki, 426 milyon. Kung isa PHP to, ang projected nilang trabaho 700. Sa US, mga kababayan ko, ito sa US, sa 200 plus din. Oh, nakuha natin projected na employee, mga kababayan, 98,000 employees. Oh, Belgium. Oh, meron tayo, ang laki pa rin, 'di ba? Oh, tapos mga kawan pupunahin nila. O ito pa para makita ninyo. O ayan, para malaman nila, 'di ba? O ito pa, mga kapatid, sa Japan naman si Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng almost 12 digits din, mga kababayan ko. O, million to, million. Ito million to, 721 million. 'Di ba? Imagine mo, 24,000 jobs ang magagawa kasama rin sa Toyota na billion ba to? Billion o million? Ito pa, Malaysia. O, ayan. O, nakakuha ng almost 15. Not bad. 8,365 na trabaho mabubuo. O, Singapore, 11. Okay. O, F1 racing ulit. Aba, ito pag F1 racing pala, nakakabuo si President ng mga gandang strategies para sa ekonomiya ng bansa. Nakakahiya naman sa mga bumabanat. 'Di ba? O ito pa, mga kababayan ko, China. Ito China matindi, O tingnan mo. 1B, 'di ba? Ilang digit to kompleto. O nagbigay ng empleyado ng 32,722 jobs, mga kababayan ko. Not bad. Second visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa US. Mga kababayan ko, nagtala tayo ng 73. Mga kababayan ko, 73M. Mga kababayan ko, 6,386 jobs, mga kababayan ko. Ito pa, Indonesia trip natin, kamakailan lang, mga kababayan ko, projected natin. Ito ang laki ng investment. Tapos sasabihin ng iba, sasabihin kay PBBM, walang ginawa si Bongbong Marcos, walang ginawa si BBM, puro nagpapasara, puro pag ibang bansa lang yan, hanggang punta lang yan doon, mga kababayan ko. Ito po yung katotohanan. Huwag natin baguhin. Diba? Face the reality. Kaya ang sarap tumawa eh. Ang sarap humagikgik. Alam nyo kung bakit? Hagikgik yun na natuwa na may kasamang pang-aalas ka sa kanila. Diba? Mga kababayan, ganyan talaga. No?
Punahin nyo pa ng punahin si BBBM. Punahin nyo pa ng punahin si Pangulong Bongbong Marcos. Wasakin nyo pa ng wasakin yung pangalan. The more na tinitira nyo, the more na winawasak nyo, the more niyang gagalingan. Baka nakakakalimot kayo, yung nanalong presidente. Marcos po yun. Yung tatay nga, magaling eh. Natural. Yung anak, patutunayan niya rin na magaling din siya. Yan ang totoo. 'Di ba? Kaya sa mga bashers ni PBBM, I'm just say sorry. Magaling yung presidente namin. Hindi sayang yung 31 million and okay lang nga magpaka-bitter. Wag lang umiyak na umiyak, ha? Lagi niyong tatandaan, ha? Drink more water para mas marami pang iyak.